Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday, September 8, 2023. So lumalaban talaga yung index natin kahit na puro net foreign selling pa rin tayo. So meron pa rin tayong 347 million na net foreign selling sa market natin. So kaya siguro nag-trending itong si Banco de Oro natin kasi halos kalahati niya, di ba? 191 million yung nagkaroon siya ng net foreign selling. Kaya nasama dito sa trending. So nag-close yung index natin, pinitik kasi pinataas si Ayala Corporation natin, si Ali, during the pre-close. Pero nung medyo nahirapan din yung index natin, di ba? So nag-close tayo 6,222.94. So gain tayo 0.64 dito sa index natin. Gawa nga po ng property natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. So marami pa rin laglagan sa mga stocks natin kasi hindi pa nga rin naman ganoon kaganda talaga yung market natin, and then hinahanap pa rin yung bottom. So FCG, so kaya pala pinag-usapan na to kahapon. So gustong pitikin yung kanyang galaw. So meron siyang gain na 1.59%. So good, at least nagtatry siya mag-breakout pero umurong siya ng konti, di ba? Doon sa kanyang peak kanina. Tapos si dito natin, so nag-drop negative 1.83%. So yun pa rin naman yung next na investor na bumili ng piso ulit sa kanya, yung 2.2 billion, di ba? So yun yung pinag-usapan sa kanya. So ang hindi lang maganda sa chart niya, parang breakdown niya tayo. So silipin natin yung galawan niya. Tapos winner natin for this week na trading, itong si East West natin kasi nag-up ulit siya ng 3.14%. So overbought na siya, di ba? So ngayon siguro mga nasa RSI 9, halos RSI 90 na yung kanyang galawan, tinutulak pa rin siya ng ating mga investors. APX, di ba, dalawa to, FCG at saka APX yung nag-trending kahapon. So si APX, nag-up siya ng 3.25%. Pinitik na rin siya. Tapos, isa sa mga good news sa market natin, kasi gusto niya, umakyat itong si MPI natin, mabot yata ng 7% to kanina. Pero nag-close siya, mataas pa rin siya, dahil nga doon sa clarification ng news na tuloy na po yung kanyang delisting. So, tanong sinong papalit sa kanya, di ba? So, Metro Pacific Investments, hindi ko nakuha yata yung number niya. So, nag-up siya. So, isa siya sa humila ng index natin. Tapos si Banco de Oro, nag-drop po siya ng 2.24%. So meron tayong net foreign sales sa kanya na 191 million. So medyo malaki din. Kaya nga sabi natin baka kaya nag-trending itong si Banco de Oro. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron pong risk na involved. Due diligence na lang po, and then check mo lang po yung mga stocks na binibili mo naman. So follow mo ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa trending stocks review, sabi nga natin. Tapos join ka dito sa ating pinaka-trading community naman kung gusto mo ng guide sa Philippine market trading natin. And then check mo lang po yung ating mga uploaded videos. Sobrang hina na ng mga views natin. So noted yan kasi mahina nga talaga yung market. Company reviews, profit or loss sa market, mga sample trades natin. Basic indicators, so weekends na naman, so aral ulit tayo sa mga indicators natin. Building your fundamentals is yung mga risk management, and then yung mga stock market studies natin. Yung mga wala pa masyadong alam sa tender offer, hindi masyadong kabisado, meron tayong mga vlog dito. So pwede mo i-check. Sa REITs meron, tapos yung mga stock market indices sa mga bago po sa trading. Tapos yung ating Palabig Trader Crypto Koton na YouTube channel para naman doon sa mga mahilig sa play to earn games. Pero ngayon wala nga, medyo mahina. Sa Facebook account, yung ating mga posts, follow mo na lang po ako dyan. Tapos dito din sa ating Facebook page, pili ka na lang po. Sa articles natin dito sa Bodega Peak, medyo mahina yung yung earnings natin dito sa Money Earners sa website for today kasi bakasyon. So ganun pala yung galawan dito, very seasonal yung natin, mga websites natin. So anyway, siguro one of these days mag-update tayo dyan, pero nandiyan na yung pinaka-basic, nilagay na natin dyan. Yan yung ginagawa natin na source ng mga income natin. Okay? So double check mo na lang. Tapos yung ating post for today, ayan, sale pala bukas ha. So 99 kay Shopee. Ayan, check mo yung mga affiliate natin dyan na nakapost. Ayan. So net foreign selling tayo ngayon, 347.89 million, which is not so good pa rin na na indicator sa
market natin. Pero kinakaya ng locals, pinupush niya yung market natin, especially yung mga big caps natin, di ba, biglang nag-i-spike. So nag-up yung property natin dahil dyan, 5% kasi yata tinaas ni Ayala. Ewan ko lang kung masustain niya yan next week. So nag-up siya ng 1.75% sa indices. So services 0.65. And then pinaka-losers natin is si finance, gawa siguro ni Banco de Oro naman natin kasi more than 2%. Si Now, ayan, paparamdam. Sign MOU in a bid to enhance cybersecurity and 5G in the country in order to expedite the nation's digital transformation. Meralco, meron siyang rate hike. Tapos most active kanina, yan, si Ali, si BPI, JTCAP, ICT, AAB, at saka si SMPH. So, yung mga losers, si Video, si Bloom, at saka si Jollibee. Ayan, so recap is 0.64% niya tayo. Tapos yung mga dividend yields. Next year, abangan natin itong mga to kasi ito yung mga mataas magbigay. SCC, DMC, LTG, TEL, MER, Metrobank, AP, ICT Globe, URC, at saka si Aboitiz Equity Venture. So yan yung mga matataas yung dividend yields naman natin. So Frutas, so medyo tapos na yung news niya, sold preferred shares to its owner to eliminate national restriction on potential future equity raises. Ayan. So ginawa niya pala yan yung 0.01 ba yun? Yung ginawa niya sa mga preferred shares. So para tumaas daw yung mga shares na pwede niyang ilabas next time. Okay? Crypto trading volume slumped to the lowest level of the year in August. So kita niyo ba, hindi gumagalaw yung crypto natin. Del Monte trim its net loss in the first quarter. Dito, ayan. So ito yung news natin sa kanya. Doon sa mga naghahanap po ng news, successfully secured fresh capital to bolster operations and expansion plans. Yung latest nga yun, 2.2 billion na meron po nag-invest sa kanya. Okay, so dami niyang cash ngayon. BSP to bring back digital currency project. Tapos si SMPH is targeting to achieve better numbers. Figaro, nag-up siya 3.17% dahil doon sa PESA. Ayan. So, PESA, pwede na siya, di ba? Kasi alam ko may mga tax, ano to eh. May mga tax incentives kasi pag naka-receive ka ng PESA certification. So, Aboitiz Equity Ventures received SEC permit to offer 17 point, laki 45 billion fixed rate retail bonds. FCG gets PESA certification. GMA closes 3 units. Mahina yata. Dito, issued shares to, ito yan, Summit Global Limited, dito issued 2.2 billions. Ayan. So 1 peso per share ang bili nila. So founder of Converge, ayan, nagpaparamdam. So pumunta sa Korea. So pinag-aaralan daw niya yung internet sa Korea. Tapos, okay, si Guson. DMPL is bullish about generating profit in second half ng 2023. Dito, subsidiary Dito Holdings issued around 2.24 billion shares to Summit Global Limited at 1 peso. So mantakin mo, di ba? Nung usapan natin, piso-piso, di ba? So ngayon, piso na rin niya binenta yung kanyang shares kasi kailangan niya talaga ng capital. Del Monte narrowed its net loss. Maynilad ensures sustain optimal performance after maintenance activities. Meron pala siyang maintenance. Metro Pacific, so tuloy na po yung delisting. Expects delisting from PSE to continue after buying parties past 95% threshold excluding yung binili ni GSIS natin. Okay? So BPI, GGS, BPI and Robinson received their planned merger. MPI, ayan, si Ma'am April. Delisting to push through. Ayan, so okay na po. And then, on a separate note, Bloom. Okay, so meron pala dito. Bloom could, ano ba yan? On speculation that it will replace MPI and PSCI index. Ayan, so good para kay Bloom. Kung siya na nga ba, yun ang pipisil na papalit. Dito welcomes third investor in just a month. Tapos REITs, yung mga nangyari to kapon. US market, medyo mahina. Mahina din yung galaw nila, no? So, medyo mahirap din sa mag-trade sa US market, nag-drop po. Nasdaq minus 0.89, S&P minus 0.32, pero si Dow Jones up siya ng 0.17% naman. Okay? So, yun lang po yung mga news na nakita natin over the day. Ayun guys, so yung Patreon channel, yung mga gustong sumali sa trading group, sabi natin is i-check mo po yung ating Patreon. So always open po.
trading, investing sa Philippine market, i-check mo na po kung gusto mo ng guide. Okay? So, tingnan natin yung ating To Trade Asia Prime. Ayan. So, ngayon, based dito sa galaw natin, pinitik lang po tayo ng pre-close. Pero meron na rin pala siya, no? May pakonti-konti na rin siyang up, pero binomba siya nung sa pre-close na. So, nag-close tayo 0.64%. Ang baba pa rin, no? 3.12 billion. Balik tayo ng 6,200. 49% foreign and then 51% local. So, yung hinabol nga is itong si Ayala Corporation natin, 5.3. Pero nung umaga, itong si MPI, siya yung nagbabalance ng drop nitong si BDO natin na nag-drop ng 2.24%. Laki o, MPI 6%. BPI 1.9, JT Cap, diretso pa rin, no? Yung breakout niya, 1.72%. And dahil dyan, property nga po yung umakyat dito sa market natin. Eh. So, ba't ba hindi ko close itong ano? Ayan, meron tayong buying power na natira. So, 347 million net foreign sell. So, not so good sa market. Nire-reserve natin yung mga extra BP natin. Okay? So, ito yung stats natin sa mga galawan for today. So, pinaka-malakas ngayon is mga penny stocks. MPI 6%, si Ali 5%, si Green nag-bounce 4.84%, si Tugs 4%, Aldi APX 3%, Aldi 2.9 plus. Ayan, diretso pa rin. 2.92. All HC. So finally nakakita tayo ng so tinatry na i-reverse. 2.87 ay may 2.59. So dito naman sa losers po natin, tingnan natin yung kanyang galaw. So dito, based dito si mga penny stocks din pala. ANI, minus 4.76. Ionics, Ion pala, ayan, minus 3.33. Tapos si PXP, minus 2.89. BDO, at saka si Alco, more than 2% na galawan naman. Okay, so tingnan natin yung chart. Okay, so lumalaban siya. Although, di ba, bearish na bearish ako sa market dahil nga yung net sell natin, hindi natin siya makita. So anyway, ilagay pa rin natin 6,100. So yung exact value, 6,142 yung pinaka-support. So parang lumalaban siya. Kasi yung galaw ng RSI, actually maganda siya tignan, di ba? So tignan mo dito, medyo nagre-recover siya. Pero baka mauntog din to pag medyo malapit na to sa RSI 50 level. Ayan. Sabi natin, yung prediction natin is dahil wala nga yung ating investor sa market. So, ingat na lang tayo sa bull trap. Yan. Okay? So, one week na lang. So, next week, matatapos na rin naman yung ghost month. So, baka hanggang next week na lang, magbalikan na ulit yung investors naman natin. Okay? So, based dito sa futures ng US market, parang pa-drop. So, negative 0.22% sa S&P, negative 0.2 sa Dow Futures, negative 0.25 dito sa Nasdaq. So, laglag kahapon, tapos laglag. So, baka sa closing, magkaroon sila ng bounce. Tapos dito sa Europe, drop. And then, matindi din pala dito sa bandang Asia. Laglagan din po yung mga galaw natin dito. Grabe dito sa galaw ng bandang Asia. So, crypto natin, tulog pa rin. 25.8 si Bitcoin. 1.6K si Ethereum, and then 214 si BNB. Ayaw na umakyat, no? So ano kayong catalyst na na inaantay nito, si Elon Musk pa rin ba para medyo pumitik ulit yung ating mga cryptos naman. Okay? So refresh natin to. And then tignan natin yung ating trend stock. So nahin natin sa listahan natin si FCG. So talagang may nagbabantay, no? Kasi kahapon, di ba? Nagtitrending siya pero hindi naman natin masyadong obvious yung volume niya. So ngayon, medyo binomba siya. Kailan nagkaroon siya ng profit taking. So pero maganda kasi meron siyang malaking traded volume dito. So tapos syempre medyo malinaw yung RSI natin is halos nandito sa 50. Ayan. So tapos makita mo naman medyo parang gada nga yung galaw niya. Okay? So good kahit papaano yung yung nakita natin na volume, medyo malaki yan compared sa normal na buyers niya, tapos maganda rin yung ating MACD formation. So abangan natin baka ito ni reversal ni FCG from 1 peso, di ba? Sino ba yung investor? Si Monde, bumili ng piso last time, okay? So 36% drop na rin yung investment niya. So, di ba? So anyway, hopefully bumalik siya. Tingin naman natin babalik to kasi maganda naman yung funda ni FCG. Ang tanong lang is always kailan, okay? So next, tingnan natin yung kanyang price action. Okay.
Based dito sa galaw, so meron siyang 1.59% na galaw. Walang foreigners. Call Mercantil, ang buyer, Abacus Star All yung ating pinaka-main seller. Si Abacus yata ang ng buos dito. Next, si Dito. So yun na yung catalyst natin ha. Si Dito yung ating sabi natin, yung ating investor. Ayan. So yun po, yung 2.2 billion na pinag-uusapan natin. Kaya lang, sabi ko sa inyo, ayan. So breakdown yung solid candle natin. Meron pa naman siyang konting support dito, 2.1. Ayan. So kaya lang kasi, di ba? Siyempre, ang psycho natin ngayon, yung investor is 1 peso. Di ba? Si Green, anong value na ba ni Green? 0.25, di ba? So umabot siya hanggang 0.3. Yung pinakamababa niya, 0.325. So halos nandun na rin siya. Pero hindi ko naman sinasabi na pupunta doon si Dito. So watch out na lang kasi kung titignan mo yung yung chart niya, nagtatry siya na mag-breakdown. Baka kasi mag-oversold siya for the coming few days naman. Okay? So tingnan natin, mali mo, may mga good news na lumabas kay dito natin. Basta watch lang, tingnan mo na maigi. Yung trend natin is always downtrend and then wala pa rin man siyang sign ng reversal. Okay? So antayin natin niya mag-reverse dito. 1.83% drop, 1 million. Tama ba to? 1,232,000. Armstrong, Ichua buyer, and then Papa EMS yung ating pinaka-main seller. So may breakdown ng konti. Next si S West. So ito yung winner natin for the week. Ba, laki ah. Taas niya nasa ayan 90 na yung pinapakita ng RSI. Grabe din to si S West natin. Ayan laki 18%. Kala mo yung mga pa 1%, 2% na galaw niya konti lang pero araw-araw ba naman berde yung galaw niya. So nag-push na siya and then nagkaroon siya ng resistance ng konti dito sa 8.6. So actually ang mas malakas okay. So ito nga ayan 8.7. So lagay natin diyan. Hindi natin maguguhitan to kasi parabolic yung pwede rin. Ito ayan. So yan yung pinaka-guide natin sa kanya. Yun nga lang overbought na siya. So maganda dito, pasakayin naman tayo sa pullback bago siya mag-reverse. Ayan. Kasi ito yung nakikita ng tao yung RSI 90. Previously, meron naman, may mga matagal na nandito sa overbought. So, mangyari sa kanya mag-pullback pero hindi siya bababa sa support at gagalaw siya. So, bababa to at then aakyat pa rin. Which is nasa overbought pa rin naman. Ganun yung galaw ng mga penny stocks natin, di ba? Pero ito, may volume kasi. Ayan yung volume niya, laki. So, ito yung nagpo-push. Hindi siya nababawasan. Laki ng volume ni S-West natin. Okay? So, tingnan natin yung kanyang price action. So, based dito sa galaw niya, meron siyang 3.14% na gain for today. Tapos meron siyang 3.4 million net foreign buy. Ayan. So, alas parehas. Sales Bird Timson, ang buyer, Nicole FMS, yung ating pinaka-main seller. Okay? Next, APX. Yun, tingnan mo yung nagtitrending na hindi natin alam yung dahilan. Talagang may nakabantay. So, first day, good volume si APX natin. Tingnan natin kung matuloy yan. So, based dito sa support na ginuguhit natin, saka resistance. So, meron siyang decision making na gustong gawin. Siguro, medyo malapit na rin. Ayan. So, maganda, makabalik siya sa MA 100. Pero good, kasi nag-bounce tayo and then nag-above tayo ng konti dito sa 50. RSI 50 level naman. So, maganda yung galaw niya. So, siya, nagko-contract. Di ba? BCP ni, sino ba yan? Yung sikat na US trader. Volatility contraction pattern, palit ng palit. Tapos, kung makakita ka ng breakout, good signs, di ba? Para kay APX natin. Okay? So, based dito sa galaw niya, nag-up siya ngayon ng 3.05%. 200K net foreign sell. Papa Citysec ang buyer and then call BPI yung ating pinaka-main seller. MPI, so wala tayong pag-uusapan ulit kasi bumalik na siya dito sa malapit sa 5.2, di ba? Yung kanya tender offer. So, congrats dun sa mga um, magbebenta sa kanya at 5.2 o kung gusto nyo, i-hold nyo and then long-term investor. Kung babalik siya sa market, tignan natin. Medyo marami siyang project ngayon, di ba, na sinasabi. Pero anyway, sa atin, as a trader is okay na. So, bumalik na siya dito sa 5.2. Wala tayo pag-uusapan kay MPM. Pag-uusapan natin sa kanya,
sino yung ipapalit naman nila kay Metro Pacific Investments. Kasi di ba, yun yung susunod na pag-uusapan. 6.39% up, bumalik na siya. 375K net foreign buy, DA Market, Baybank ang buyer, and then Mercantile at saka si Timson yung ating pinaka-main seller. And then lastly, si BDO. So alam ko kaya ito nag-trending kasi nga nag-breakdown yung price niya. So nag-breakdown na siya dito sa MA 100 and then naghahanap siya ng support. So malapit naman na siya dito sa mga 128, 127. Ayan, so dito siya nagkaroon ng breakout kanina. O 129. Sinasabi na indicator natin. So baka umabot na siya dito sa oversold bago siya magkaroon ng bounce. Ayan. So lumabas yung iba, nag-cut loss na siguro kay BDO natin kasi nag-drop siya ng 2.24%. Okay? So 191 million net foreign sell. JP Morgan ang driver natin. Siya yung seller at saka buyer para dito kay Banco de Oro. Okay? So watch out na lang po sa support kasi ngayon mahina nga po yung market natin kasi wala siyang masyadong net foreign buy. Ayan. So, aral na lang ulit tayo over the weekends po habang inaantay natin na bumalik yung investor sa market. So, darating din naman, maganda nangyayari sa kanya, hindi niya, di ba, ang worry ko sa kanya, gayahin niya kasi ito until 5.7. Pero humihinto siya dito sa 6,110. Good, di ba? At least, ibig sabihin, majority ng blue chips, hindi pa lumalaban siya. Kagaya ng ginagawa ni Ali, di ba? Nagre-reverse yung direction naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. So aral muna over the weekends. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka guys sa group natin kung gusto mo ng guide. Crypto ko to para sa Play Turn Games, Palami Trader Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto po ng guide sa Philippine Market Trading Investing. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.